Kamusta na mga ka-knockout? Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang isa sa mga sikat na anime, boxing, na kilala natin dito sa Pilipinas, ang Hajime no Ippo o Knockout. Habang wala pa po ang bagong season, hayaan nyo muna ako ang magkwento sa inyo galing sa manga. Tara, simulan na natin ang kwento. At matapos nga nagpapalitan ng suntok si Randy at Miyata, na isang body blow nga po kay Randy Boy Jr. at isang counter naman kay Miyata, na ito nga po nanginginig na nga ang katawan ni Randy Boy Jr. Nanginginig na nga daw po dito ang paa niya, sigawan na nga dito ang mga manonood na napakaganda nga daw po ng ginawang counter ni Miyata, na sabi nga dito sa isip ni Tagaki kung ganun hinahayaan niya lang na tamaan siya ng mga body blow ni Randy Boy Jr. at hinahanda nga daw po niya ang pangbawi niya na counter. Sabi nga dito sa isip ni Tagaki na masayang-masaya na nga dito si Tagaki, na bilib nga po siya. Ngayon na nga daw po pinakamahusay na counter na nakita niya. Sigaw nga dito si Tagaki. Nangting sabi nga rin dito ni Sendo na matapos nga daw po makipagsabayan si Randy, na hindi na nga daw po magagawa ni Randy na sumugod na lang ng madali. Hindi, sabi nga dito naman ni Ippo, sandali lang. Napapansin nga niya dito si Randy, nagaroon nga rin daw po ang kakalabasan dito kay Miyata. Sabi nga ni Sawamura, tama ba ako, Makunochi? Biglang sabi nga po niya dito kay Ippo. Napapaisip nga dito si Ippo na tama at talaga ang sinasabi ni Sawamura. Oo, dahil nga daw po sa mga suntok na tumatama sa katawan ni Miyata, na dahil nga daw po sa ginagawa niya, na paulit-ulit nga daw po siyang tinatamaan na maraming beses na. At kung dahil nga daw po doon ay mapapatigil nga po ang footwork ni Miyata, at yun na nga daw po ang pinakamasamang pwedeng mangyari sa kanya, na bayad nga daw po sa ginagawa niya, na yun nga din daw po ang pares na bagay na laging ginagawa ni Ippo sa tuwing lumalaban nga po siya. At tuloy tayo, eto na, sumugod na ulit si Randy Boy Jr. at nagpakawala nga po ulit na maraming suntok si Miyata. Gusto pa niya, hindi nga po sila makapaniwala dito na nakakasukod pa si Randy Boy Jr. Habang maigi nga lang po dito na nanonood si Coach Kamugawa, na dahil nga daw po na hindi takot sumugod si Randy ngayon, na wala nga daw po siyang kinakatakutan dahil nga daw ang mga suntok niya ay tumatama kay Miyata. At ano pa, at ang counter nga daw po na tumama sa kanya ay isa nga lang daw po kaliwa. Sabi nga dito ni Takamura, kung ganun, edi mas mahina pa kumpara sa kanan niya. Sabi nga dito ni Mr. Shinoda, oo naman. Sabi nga po dito ni Coach Kamugawa na mapanganib nga daw po talaga ang ginagawa ngayon ni Miyata, at yun nga rin daw po ang parehas na bagay na itinuturo niya sa bata. Sabi nga po dito ni Coach Kamugawa. At habang sumusugod nga dito si Randy Boy Jr., kailangan ko pa rin iwasan ang mga mararami mong suntok, na sabi nga niya dito na mawawalan talaga siya ng malay kung hahayaan niya lang natanggapin ang lahat ng pagsuntok nga po dito ni Miyata sa kanya. Kaya nga po eto, iniiwasan nga po ni Randy ang mga suntok ni Miyata. At medyo nakapasok na nga po dito si Randy sa loob ni Miyata, at handa naman agad dito si Miyata. At sabi nga dito sa isip ni Randy, binalik niya agad ang kaliwa niya. Handa na siya para bumitaw ng isang counter. Isang kaliwang counter, sabi nga dito ni Randy. Kaya kong tanggapin niyang kaliwang counter mo, sabi nga po dito sa isip niya, na hinanda nga agad po dito ni Randy ang guard niya para hindi nga po siya tamaan dito ng counter ni Miyata. At nagulat nga dito si Ippo sa nakita niya, na ito, sabi nga niya kay Randy, nang itinaas nga lang daw po na guard ni Randy ay ang kanan nga po niya, at balak nga daw po niyang pigilan ang counter ni Miyata na papunta sa kanya. Na ito na nga ang ginawa ni Randy Boy Jr. na matapos nga daw po niyang masangga ito, ay oras na daw po sa pagganti niya. Nababagsak na nga daw po dito si Miyata. Ang nasa isip nga dito ni Randy, na hinihintay na nga lang po niya ang counter ni Miyata, na ito nga rin ang nasa isip ni Sawamura. At tuloy tayo, sige tuloy mo, sigaw nga po dito ni Randy. At ito na nga si Miyata, na pabalik pa lang ang kaliwa niya. Pero ito ang ginawa ni Miyata, tumigil nga po siya
At nagulat nga dito si Randy Boy Jr. Pero, bakit? Malaking tanong nga po dito. Hindi siya bibitaw ng isang kaliwa. Gulat na gulat nga si Ipo. Kung ang kaliwa niya ay hindi susuntok, kung ganon. At eto humakbang na nga po si Miyata at inikot na nga niya ang katawan niya para nga po sa gagawin niyang suntok. Ano ang gagawin niya? Tanong nga ni Randy Boy Jr. sa isip niya. Sabi nga dito sa Mamura na humakbang nga daw po si Miyata paabante kay Randy Boy Jr. Kung ganon, isusugal niya na lahat ito. Sabi nga naman sa isip ni Coach Kamugawa. At eto na nga po ang dalawa habang bibitaw na dito ng isang malakas na kaliwa. Uppercut nga po dito kay Randy. Habang nakatigil lang dito si Miyata na malapit nga po siya, nakadikit na siya dito kay Randy Boy Jr. At bag, isang mabilis nga po na suntok ang nangyari. At eto, tinamaan nga po ng isang kanan si Randy Boy Jr. Nakakala nga niya ay kaliwa ang bibitawan dito ni Miyata. Halos napaikot nga po dito ang ulo ni Randy Boy Jr. Malakas na sigawan nga dito para sa manunood. Isang right cross, tinira nga daw po niya paibaba. Sigaw nga dito nila Tagaki at Sendo. Gulat na gulat nga naman dito si Ipo sa ginawa ni Miyata. Nagaling nga daw po sa taas paibaba ang suntok niyang kanan. At tuloy tayo eto. Napaatras nga po dito si Randy Boy Jr. sa lakas ng kanan ni Miyata. Na yun na nga daw po ang The Lightning God. Sigaw nga dito ng announcer. Ayun na! Sige, sigaw na nga po dito ng manonood. At sabi nga po agad dito ni Sawamura na ang rason nga daw po kung bakit nagawang matamaan ni Miyata si Randy Boy Jr. ay dahil nga daw po nagawa ni Miyata na mag-focus si Randy Boy Jr. sa paparating na kaliwa na counter ni Miyata. At dahil nga daw doon, ito ang nangyari. Sabi nga dito ni Sawamura na isang perpekto nga daw po ang nagawa ni Miyata na guluhin ang isip ni Randy. Na ito nga rin ang nasa isip ni Makunochi Ippo at Coach Kamugawa. At sabi nga po dito ni Coach Kamugawa na hindi na nga daw po kakayanin siguro nito ni Randy matapos nga daw po siya matamaan na isang solid na counter na kanan. At ngiti na nga rin dito si Miyata. Tapos na, sabi na nga po niya sa isip niya. Dahil ramdam na ramdam niya siguro ang malakas na kanan na yon. At eto na nga po ang paa ni Randy Boy Jr. At tuloy tayo eto. Niyuko nga po niya dito at pinigilan niya ang malakas niyang pag-atras. Sigaw nga po dito ang announcer na hindi pa nga po bumabagsak si Randy Boy Jr. Pinipigilan nga po niya dito. At gayon din ang sigawan dito na mga manonood, nagtataka nga sila. Gulat nga din po si Ippo at Coach Kamugawa. Ano to, sabi nga po nila. Hindi to maaari, sabi nga po dito ni Tagaki. Totoo ba ito? Napakatibay naman ng lalaking yan, sabi nga po dito sa isip naman ni Sendo. Na sinisigaw na nga dito ng mga manonood. Napapaano nga daw po niya natagalan yun, na kung isang normal na tao nga lang daw po ay talagang babagsak sa suntok na yun, sabi nga nila dito. At nagawa nga po ni Randy na manatiling makatayo matapos nga po tamaan ng isang malakas na counter ni Miyata. At ito nga po ngayon ang mukha ni Randy na halos tumutulo na nga rin dito ang dugo niya, na napangiti na nga lang dito si Miyata. At sabay nun, ramdam na nga po niya ang bali sa may tadyang nga po niya. Nasabi nga po niya dito sa isip niya na natalo nga daw po siya sa ginawa niyang pusta. O ibig sabihin sa sinugal nga daw po niya. Sigawan na nga dito ang buong Korakuen Hall. At sigaw na nga rin ang announcer dahil tumunog na nga daw po ang bell at tapos na ang round 4. At ang parehas nga daw po na boksingero ay bumabalik na sa kanilang mga corner. Hindi ba isang right cross yun? At tamang-tama nga daw po ang pag-swing at pagsuntok doon ni Miyata. Kaya papaano, sabi nga po nila dito ni Tagaki, siguro siya ay wala na nga daw pong lakas dito si Miyata. Sabi nga dito ni Sendo na baka daw mahina ang suntok ni Miyata. Hindi malakas ang kanan niya. Tanong nga naman dito sa isip ni Ippo. Nasabi naman ni Sawamura, ang isang bagay nga lang daw po na naisip niya ngayon ay ang weight control nga daw po na bumaba. Dahil nga daw po dito
sa stamina ni Miyata, o masakit na daw po kaya ang kamao niya o hindi kaya. At eto na nga, si Randy habang pabalik na nga po, masakit yun. Masyadong masakit yun. Pero hindi nga daw po yung gaanong kasama, para nga daw po hindi kayanin dito ni Randy. Nakuha ko na. Tapos nun, sabi nga niya dito sa isip niya, nung binigay nga daw po dito ni Randy Boy Jr. ang una nga daw po niyang body blow kay Miyata, na matapos nga daw po nung pagkakita niya ay nakangiti nga po sa kanya si Miyata, na nakuha na nga daw po ngayon dito ni Randy Boy Jr. kung bakit nga daw po siya nakangiti. Dahil nagawa nga po niya dito na nabalian na nga daw po niya dito ng tadyang si Miyata, na kaya nga daw po dahil tumatawa siya ay tinatago niya ang sakit. Nasabi nga dito sa isip ni Randy na natagalan nga daw po ang ginawa niya para nga daw po makuha niya ito, pero mukhang makukuha na nga daw po niya dito ang kabayaran niya. Sabi nga dito sa isip ni Randy na tumatawa na nga po dito, na alam niya na ang nangyari ngayon kay Ichiro Miyata. At dito po nagtatapos ang ating chapter 835. Maraming salamat po mga ka-knockout.